Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Noong isang araw ay opisyal nang humingi ng trade si Jimmy Butler at sinabi niya na gusto na niyang matrade at handa siyang maglaro sa kahit na anong team bukod na lamang sa Miami Heat. Fast forward ngayon ay lumabas ang balita ni Chris Haynes na sinabihan ni Jimmy Butler ang mga team na wag makipag-trade sa Miami Heat dahil ayaw niyang maglaro dito. So very contradicting statements nga mula kay Butler. Dalawa sa mga team na nasabihan niya dito ay ang Milwaukee Bucks at Memphis Grizzlies. At hawak nga talaga ni Butler ang leverage dito dahil free agent siya sa off-season. Kaya naman kung ikaw nga ang tulad ng Grizzlies o ng Bucks ay hindi ka magbibitaw na madaming assets para sa kalahating season lang ni Jimmy Butler. At ang Miami Heat nga ang naiipit dito dahil kung papalaruin nila ang player na walang interes na maging bahagi ng kanilang team ay malamang magkakalat lang ito. Kung magmamatigas naman nga sila, basically ay nagsusunog sila ng malaking pera sa player na hindi naman nagtotodo maglaro at walang team naman ang handang sumugal para sa kalahating season ni Jimmy Butler. Parang yung kay Kawhi Leonard nga ito noon na 1 year lang sa Toronto Raptors, subalit at least ay napachampion nga ito ni Kawhi at prime pa nga yun mga kaibigan niya. Sa ngayon ay pinupwersa nga ni Jimmy Butler na bumagsak sa mga target teams niya. Kahit na hindi nga gusto ng Miami Heat ang mga offer nito ay posibleng mapilitan nga sila kaysa sa mabulok lang si Jimmy Butler sa kanilang team at pagpatak ng off-season ay umalis lang ito sa kanila ng walang kapalit. Kaya naman sa ngayon nga kahit mga fans ng Miami Heat ay hindi na talaga natutuwa dito dahil imbis nga na magamit nila sa tama ang 49 million na sinasahod nila kay Butler sa iba pang players, ngayon nga ay naiipit sila sa isang player na pasadyang nagkakalat. Ano ba sa palagay nyo ang dapat na gawin ng Miami Heat kay Jimmy Butler? Dapat ba nilang i-trade ito sa team na gusto niyang puntahan? Speaking of Miami Heat ay tinambakan nga nila ang Golden State Warriors sa score na 114-98, 20.6 rebounds si Nikola Jovic, 19 points, 9 rebounds and 5 assists si Bam Adebayo, 18 points si Jaime Jaquez Jr. at 14 points, 8 rebounds and 8 assists si Tyler Hero. Sa Warriors naman ay 31.7 rebounds and 0 assists si Stephen Curry at 19 points, 7 rebounds si Trayce Jackson-Davis. Back-to-back games na nga mga kaibigan na walang assist si Steph Curry. Napakatinding half-court game winner naman ang ginawa ni Trae Young laban sa Utah Jazz. Manalong Atlanta Hawks sa score na 124-121, 24 points and 20 assists si Trae Young, 18 points si Clint Capella, 17 points si DeAndre Hunter, 16 points, 6 rebounds, 7 assists, 2 steals and 2 blocks si Dyson Daniels at 14 points naman si Zachary Risache. Tinalo naman ng Boston Celtics ang Denver Nuggets sa walang Nikola Jokic sa score na 118-106, 29 points and 6 assists si Jason Tatum, 25 points, 11 rebounds si Kristaps Porzingis, 19.7 assists si Jrue Holiday at 14 points, 8 rebounds and 8 assists si Jaylen Brown. Sa Nuggets naman ay 26 points, 9 rebounds and 6 assists din si Russell Westbrook.